mga nakita natin. Kasi ayon dito, sa isa pang revelasyon na nakita ko, mga kababayan, ito, lahat ng mga sinasabi ni Attorney Palses, kaya pinaniniwalaan ko to, halos 95% or 93 to 95%, mga kababayan, talagang totoo. Nakita ko dito, teka lang, Attorney Palses. Uy, nawala. Ayan. Lag. So, sabi ni Attorney Palses, if INC announcement that they have canceled the 3-day rally is true, actually, true na. Kasi, nagpahayag na si Edwin Zabala, yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na tinigil na nila, mga kababayan. So, ngayon, start tayo dito. It is because allegedly, Amy Marcos went off script and did not inform or ask permission from INC that she would say such thing a few hours ago. O, hindi daw nagpaalam. Hindi man lang ano. Pero, mga kababayan baka mamaya, nalilin lang tayo dito. Baka mamaya, kunwari lang hindi nagpaalam. Kasi, mga ka-GPnatics, nung nakaraan, sabi nila nung nakaraang rally, walang politiko na pagsasalitain para hindi kulay politika, pero nandoon ang mga PDP, nandoon sila Marcoleta, 'di ba? Na nagsalita. At ang matindi pa noon dati, mga kababayan, tawag dito, iba yung pinupunto nila Hindi po for transparency. Hindi po for accountability, 'di ba? Ang sagot nila, bakit daw pinayagan na magsalita ng ganon sila Marcoleta? Ang sabi nila, yun ay wala kaming alam dyan. Yung stand ng aming speaker ay hindi namin stand. So, why would you allow the speaker to say that thing? Diba? Dapat hindi nyo pinayagan or dapat para ito ay maging kumbaga mga kababayan, magtugma sa inyong layunin, di dapat chinecheck nyo muna kung ano ang sasabihin nila para malaman natin if they are not going to tawag dito mga kababayan, kung hindi sila susunod sa kasunduan, then you may at least cut yung kanilang statement habang sila ay nagsasalita, di ba? Para itong mga ito at para maipakita na totoo ang mga sinasabi nyo. Anyway, sabi dito, but my Tweety birds tell me that the plan to oust Marcos is still ongoing and tomorrow is the day. Ngayon, 18. Mga kababayan. And a third speaker will appear tomorrow creating a bigger scandal, wishful thinking, syempre ng DDS block. Iniisip ko, may pinangakuan daw dito Mga kababayan, according to my puting uwak, parang si Barsaga. Si Kiko Barsaga, hindi pinangalanan ni Mrs. Palsis pero sa mga naririnig ko, mga kababayan, si Kiko Barsaga ang biglang mag-a-appear. Biglang mag-a-appear, magpapasabog ng kung ano-ano. Pero mga kababayan, hindi pa ako sigurado dyan. Pero dito, sinabi ko sa inyo mga DDS or mga ilang membro ng active service ng AFP, kapag nag-rebellion kayo tomorrow, para iluklok si Sara, mapapaaga nyo lang ang November 30 rally ng civil society groups at magiging resign all and no to military junta ang panawagan. Nako, hindi rin pala kumbaga hindi rin magiging pabor sa inyo pag nagkataon. 'Di ba? Pag nagkataon, kayong mga yung military junta na 'yan, yung mga active service, mga miyembro ng active service ng PFP, AFP rather. Hindi mangyayari yung gusto nyo. Sana walang mangyari tomorrow. The focus should not be on regime change or
extra constitutional or illegal mean of changing government but on prosecuting the corrupt congressman and senator and filing impeachment cases against BBM and Sara based on evidence. Kung impeach BBM ang panawagan ninyo mga ka-DDS, baka sumuport pa kaming kakamping sa inyo. But we will never support a power grab by Sara Duterte just so she can protect herself and her Duterte allies. So mga kababayan, dapat tayo ay sorry bakit nagtatawa. So dapat tayo ay maging ano pa rin ha, maging vigilante. Be vigilant mga ka-GPnatics at syempre wag po natin hayaan na manaig ang kasamaan, na manaig ang kadiliman sa mga ginagawa nilang ito. Malinaw na maliwanag na talagang ang lahat ng ito ay nakaplano, well planned. Mga kababayan, yung pagkakasunod-sunod. 'Di ba? Pati yung rally na yan ay nagamit. Yung INC rally na yan, kung ito ay talagang transparency, dapat bago kayo tumanggap ng speaker ay inaalam nyo muna kung ano ang nilalaman ng kanyang statement. Kasi mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Amy, hindi naman for transparency. 'Di ba? Lahat yan ay kasinungalingan. Walang man lang ipinakitang ebidensya. Sasabihin, ikaw, ebidensya? Mga kababayan, sarili mo ang ebidensya magpapatunay? So, ang gagawin natin dyan, Amy versus science. Ano ba ang sinasabi ng science? Ano ba ang sinasabi ng drug test versus Amy Marcos? Ano ba ang pahayag ni BBM before? Mga kababayan, he tried, di ba? But he never do. He never did. Diyos ko, mga ka-GPnatics. Ayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa Mamayet Team Madaling Araw. Oo, pwede rin pala ako ganito mag-live, no? Kahit paano may nanonood. Kala ko wala eh. Pakunwari ang INC yun ang pinali nila sa Babalina. Maaring, mga kababayan, ako kasi hindi ako naniniwala na sila ay tinapos nila ang kanilang rally because hindi nila alam na ganito ang sasabihin na script ni Amy. 'Di ba? Mga kababayan, kasi on their part dapat nagsalita sila eh. Dapat ituloy pa nila yung rally nila. Pero bigla silang nag-cancel na ng kanilang pangatlong araw. Ako naniniwala ako, mga kababayan, na on purpose talaga ang lahat ng ito. 'Di ba? Na kunwari sila ay naghalit, kumbaga sila ay nabigla, na kunwari sila po ay in a state of shock, 'di ba? Sa ganung paratang, sa ganung mga pananalita or statement ni Amy. Naniniwala ako sa inyo na pakunwari lang talaga. Pero ito talaga, mga kababayan, ay well planned. Plinano talaga to at ginamit yung rally ng Iglesia ni Cristo kasi inaabangan ng taong bayan yan eh. So, any people or any person na magsasalita dyan ay papakinggan talaga at talagang tututukan. 'Di ba? Sabi ni, kasi pag-araw alami time nasa work, sabi ni Luz Padre. Kasi dito kasi maaga pa GP kaya nakapanood sa'yo. Thank you Myra's Channel ha. Salamat. Magmula kay Marcoleta, sinungaling mga INC leaders. Destabilization pala talaga yung rally ninyo. Kaya nga destabilization yan mga kababayan. Because they wanted to fuel yung mga damdamin, marubdob na damdamin ng mga Pilipino. 'Di ba? At ang mga Pilipino naman kasi minsan, pag narinig nila yan, wala nang tawag dito, wala nang ebidensya. Maniwala na kaagad, wala na silang ginagawang due diligence or mag-isip man lang ng 100 times kung tama ba. Kasi ang dami, butas-butas to. Yung sinabi ko kanina kay yung pahayag ni Attorney Claire doon sa drug test, yung pahayag mga kababayan ni PBBM dati, yung mga pahayag nung tawag dito ng mga kasama niya
nung sila ay nag-ranger. Tapos kung titingnan nyo yung mga picture, kung sino ba talaga ang nagsisinungaling, at kung titingnan nyo, meron bang mga kababayan addict na ang cute-cute na mukha? Ang cute ni PBBM eh. Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, nagtaka nga ako sa'yo, inaabot ka ng midnight, GP. Hindi, nag-start ako, alauna. Alauna ako nag-start, okay? Nag-cancel na kasi hindi kinagat ang pasabog ni Baba na quitis lang pala. Guys, abangan natin kung ano yung mga gagawin ngayon, ha? Remember, ngayon, sabi ni Attorney Palsis, this is the day. Pero, mas aabangan ko sana, mas matutuwa ako kapag natapos ang November 18, mga kababayan, si Presidente Marcos pa rin ang presidente natin. Diba? They tried but failed successfully. Nakaplano na yan ng INC sa buhatan yan para patalsikin ang Pangulo. Kasi, di ba, Ma'am Evelyn ko, sinabi ko sa inyo nung nakaraan, may mga usap-usapan na itong iglesia kaya sila naglulunsad ng ganyan. Yung mga nasa taas, yung mga nasa baba, hindi nila alam yan. Kaya sila naglulunsad ng ito, they wanted to utilize their members, mga kababayan, na manawagan ng transparency and accountability. Pero ang katotohanan, ang sa likod ng bagay na yan ay ayaw din nila na sila ay ma-implicate din dito sa flood control or tumatanggap doon sa mga politician. Okay? Yun. Mga kababayan. Alright, so magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sana po ay maganda ang inyong mga morning kahit na narinig nyo ang boses, bunganga ng isang pangit pala, no, mga ka-GPnatics, ang isang tao na hindi ka naman makata, pero pilingera ka. Diba? Hindi ka naman makata, pero pilingera ka. Okay? So, ayan mga ka-GPnatics, good morning muli sa inyong lahat. Buyers!